Ayun, congratulations sa ating mga ikakasal. Sa ating mga bagong, ang tawag dyan, bridal shower natin para kay Sandra and Catherine. Siyempre, maunang ikakasal si Sandra and si Catherine. Ayun, magbibigay kami ng message sa bawat isa para sa kanila. No, hindi na bawat para sa kanilang dalawa na. Kasi, kumbaga, para sa kanila naman yun eh. Oo, di ba? Bakit? Kinakabahan ka? Malaki. Bigyan mo siya ng konti. Ayun guys, ang una nating magme-message ay si Tita Imelda kasi siya yung medyo pinakabata sa akin lahat. Diba? Ayun, siya ang unang magbibigay ng mensahe para sa ating mga ikakasal, mga friendship. Okay. Para sa lahat, congrats mo yung dalawang ikakasal sa Jerome. Ngayon, ang bridal. Una, ang masabi ko lang sa inyo, sa tatalakayin pang mahabang daan papunta sa yugto ng buhay ninyo. Importante, respeto, pangunawa, pasensya, at importante sa lahat, marunong kayong gumalang. Kasi kung wala yun, lalo lang wala kayong respeto, hindi nyo ginagalan naman respeto ninyo. Hindi ano yun, hindi magtatagal ng pagsasama ninyo. Kasi kung walang respeto, hindi ka, i-respeto mo muna ang sarili mo bago mo respeto ng iba. Sabi nga nila, kung may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin. Una sa lahat, kahit sa mga magulang nyo. Di ba na kayo magkasala sa mga magulang nyo, huwag lang sa mga in-laws nyo. Dahil, ang in-laws nyo, hindi nyo katotoo. Ang magulang nyo, pagulo nyo. Kaya, kahit na anong gawin nyo sa magulang nyo, nauunawaan kayo. Kaya, importante, respeto nyo ng mga in-laws nyo. Dahil, pag hindi nyo nirespeto ng in-laws nyo, siyempre, kahit din yung asawa nyo, kung hindi nyo rin nirespeto yung magulang nyo, eh, paano nyo rin nirespeto yung magulang nyo? Kaya dapat, give and take lang kayo, huwag yung sagaling nyo. Tsaka, huwag yung, sa inyo, sa akin lang yan na, huwag mo lukasan yan, huwag mong gagawin sa asawa nyo. Dahil, kung nag-iisip siya, nag-iisip din kayo. Eh, paano na kayo kung nag-iisip kayo? Di mawaan ng ganda sa inyong dalawa. Kaya importante, give and take lagi. At respeto, yun lang importante. Yan lang, nila masasabi. Dapat lagi niyo mag-uusap. Importante yun. Pagmamahal, respeto, importante respeto.
din ang tuloy nyo. Kaya sana, more strength, tsaka no matter what happen, never give up to each other. Nox, Lahat namin pag-usapan. Kasi ito na yun eh, yung umpisa ng buhay nyo. Kasi kung paano nyo gagawin yung buhay mo, kayo yung higit na kailangan magkakampi sa bawat pagsubok ng buhay. Dapat kayo yung laging una. At sana, lagi kayo maging open sa isa't isa. Si God yung maging children ng marriage mo. Kasi yun yung pinaka-importante sa natin. Kasi pag nasa puso mo si God, walang imposible. Lahat magagawa mo. Tsaka naniniwala ko na yung labis na ka-feelings kasi it's a big decision. Kasi umagat yun sa ganito. Kasi hindi mangyayari yung ganitong pagpapakasal kung hindi yung decision. Kasi parehas mo yung mahal mo isa't isa. Kaya sana, supportahan mo ng mabuti yung isa't isa. Lalo na sana bigyan tayo yung kagad ng mga anak. Lagi lang kayo magdasal. Walang imposible sa buhay. Ano man yan, pagsubok, alam ko, lalakas at lalakas sa buhay. Yun lang. Amen! Best wishes sa inyo talaga. Kasi mawawa na tayo lang. Ano may mga mag-aasawa? Sinali yung parang yung time natin. Hindi naman yung Hindi naman mawawala. Yung mababawasan na kasi may ganyan-ganyan kasi kami. Yung unahin tayo. Siyempre, nandito pa rin tayo. Kasi wag ka nang umiyak. Ay, kasi nga naiiyak ako. Umiyak mo muna. Sino susunod? Paiyakan nyo muna. Para napagas yung mundo. Ikaw wala daw kasi. Kasi mas lalong iyakin ang susunod. Mas lalong iyakin ang susunod. Advice ko lang ano. Seriously, Serious na. Ano? Huwag kayong matutulog. Pag nag-aaway kayo, huwag kayong papayag na hindi kayo mag-uusap. Huwag niyong iaano yung kinabukasan pa kayo magpapagsa. Huwag niyong patapusin ng isang araw na hindi kayo nag-uusap kasi. Pag hindi niyo, alam niyo yung parang hindi niyo naayos, mas lalo na kami nagkakaroon. Hanggat maaga, pag-usapan niyo para maayos. Lagi mong tandaan na lagi mong isipin feelings mo. Give and take sa ganito. May feelings na. Yun lang. Tapos kung may problema, ay hindi na ako nabibig ko. Kaya, congratulations sa inyong dalawa. Ito naman, nag-iiyak na tao kayo. Okay. Masaya kami kasi nandyan na kayo sa yung mga pinapangarap nyong buhay, nandyan na. Ang may papasalat namin sa inyo is, yun lang. Ayun, syempre kami, di ba, halos lahat kami, may mga asawa, may mga pamilya. Lahat kami. Kumbaga, siguro para sa akin, huwag niyong gayahin yung, alam niyo na, yun. Pero, sa akin may advice ko, yung tulad na sabi ni Sis Berlin, huwag kayong matulog nang hindi naaayos yung isang problema. At napakahalaga at napaka-importante is komunikasyon. Yung masabi nyo sa kanila kung ano yung mga nararamdaman nyo na hindi ko nagawa bilang isang asawa. Ay, naiyak ako. Iyon. Siguro, isa sa mga hindi ko nagawa na dapat gawin nyo yung makipag-communicate kayo sa mga asawa nyo. Kasi mahirap pag yung sa sarili nyo lang, kasi pag sumabog kayo, tsaka, diba, yun, basta ang komunikasyon, isa yun sa
Yun. Eh, lahat ng tao, lahat tayo, walang perfecto. Nagkakamali, nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda. Pero, dapat marunong kayong magpatawad. Kasi kung hindi ka marunong, ano yun, kung sasabayan mo siya, kung sasabayan mo yung mga galit nila o ano, saan kayo mapupunta? Diba? Magsasabong lang kayo. Pag alam nyo ganun, kung alam nyo lang din na ano, baba na kayo, mag-down na kayo kahit siguro, hindi naman palagi, pero hanggat kaya nyo, gawin nyo. At higit sa lahat, kung may mga problema kayo, nandito lang kami mga ate nyo, hindi lang kami mga kaibigan, mga ate nyo lang din kami. Handa kami makinig sa mga magiging sa loobin nyo. Huwag kayong mahiya. Kasi kumbaga, na-experience na namin na kumbaga kami, pabalik na kayo. Pabalik na kami kayo, papunta pa lang. Kaya huwag kayong mahiya, nandito kami mga ate nyo. Walang magbabago kahit may mga asawa na kayo. Dito pa rin tayo, magdulo. Mahal namin kayong dalawa. Diba? Pala! Ayun. Lagi niyong tatandaan na nagsimula tayo sa pagkakaibigan. Hanggang dulo, nandito kami para sa inyo. Hanggang nandito tayo sa Italia, nagsasama-sama tayo hanggang dulo. Huwag yung kakalimutan nyo, no? Oo, minsan nagkakaroon tayo ng mga samaan. Hindi naman ano yun eh. Hindi normal eh. Nagkakatampuhan, may mga ganyan. Pero, actually, kung titignan natin yung mga pinagsamahan natin, huwag tayo masyadong magdamdam. Basta lagi nyo tatandaan, nandito kami lahat para sa inyong dalawa, walang magbabago, and then, I love you very much, and good luck to your new journey, and best wishes. Congratulations, mga baby. Okay. Alam ko, marami kayong pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Dapat maging matatag kayo dahil ang pag-aasawa ay napakahirap. Huwag mo takutin. Kaya ko. Lagi lang mag-pray at makalimot sa Diyos dahil at isa pa, yung tiwala sa isa't isa. Magtiwala kayo sa isa't isa at huwag kayong magloko. Karamihan ngayon, may mga asawa na gluloko. Manlalalaki. dapat mahalin ang isa't isa. Yan. Okay. Congrats, mga sisi, best wishes. Wala na ata akong masasabi kasi nasabi ng lahat ng mga atis. Oo, mga nakuna. Copy-paste na lang kayo. Hindi. Ang sasabi ko lang, katulad ang sabi ko kanina, mahabang pasensya talaga. Kasi pag wala kayong pasensya, nakakalimutan talaga kayo eh. Dapat talaga habaan, lalo ng mga lalaki. Ang mga isip niyan, buhay. Totoo yun. Tsaka yung mga sinabi nilang experience nila yun. So parang binibigyan lang nila kayo ng idea, pero kayo pa rin ang gagawa ng sarili niyong buhay, ng sarili niyong daan bilang mag-asawa. Kaya masasabi ko lang, pangalan, gawin yung kaibigan. Kaibiganin niyo yung asawa niyo. Para doon niyo na ilalabas yung mga sikreto, yung mga hinanain niyo, yung problema. Kasi kung sa iba yung sasabihin, parang iisipin nila, wala kayong tiwala. Kaya mas maganda, ako kahit malayo kami ng asawa ko, tropa kami niyan. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa ko, alam niya yung ginagawa ka, alam ko yung ginagawa niya. So, dapat, tiwala, trust, English lang yun. Ano pa ba? Tsaka, lagi pa rin center si God. Lagi pa rin center si God sa pagmamahalan. Tsaka, ayun, nandito lang kami palagi. Kahit na new member ako, masaya naman ako naging, napasok sa grupo, sa friendship.
Uy! Huwag kang umiyak. Iyak kasi. Ako din. Thankful ako kasi, syempre ako, sa journey ng relationship ko na ito, andun kayo. So kaya sa akin, special kayo lahat sa akin. So, thank you kasi naging part kayo ng namin sa next journey namin. Siyempre, masaya ako na may positive na. Lilito ako sa anos ko. Namiss ko kayo. So, basta thank you. Wala akong masabi. Gusto ko mag-thank you sa inyong lahat. Kasi, hindi ko naman talaga inaasahan na ganito talaga kabongga, ka-special. Kasi ang alam ko, yung simpleng mga simpleng kantahan lang. Hindi ko alam na may mga pasabog kayo, mga ganitong big colors pa talaga. Tsaka yung mga na-appreciate ko yung mga effort nyo. At saka yung pagmamahal niyo sa akin. Kasi ako talaga, sa totoo lang, pili lang ako sa mga kaibigan. Hindi ako yung taong, kung alam ko hindi ako perfectong tao, hindi ako perfectong kaibigan sa inyo. Hindi ako nag-o-open up sa inyo, pero thankful ako kasi naiintindihan niyo ako. Lalo na sa mga pinagdaanan namin lately. Kayo yung mga kaibigan na andyan, mga advice niyo sa akin, yung mga decision ko, sinuportahan niyo. Yung mga wala naman akong inaano sa inyo, kundi na-appreciate ko talaga yung mga pag-iintindi nyo din sa akin. Saka yun, sana kahit yung ikakasal na ako sa magiging ko sa next journey ko, sana hindi perfect mag-aasawa na, sana magkakaibigan pa rin tayo, sana may mga banding, hindi man ako nakakasali sa inyo lagi, pero kahit naman